Welcome back sa ating channel. So, dun sa mga gustong magpagawa ng kanilang flat screen TV, PM or tawagan nyo lang ako sa aking cellphone number. So, ito meron tayong tanggap dito na isang Sony 55 inches. So, galing pa ng bandang Pangasinan. So, malayo-layo yung pinanggalingan. Sinabi ko na ipagawa na nila doon kung saan sila malapit. Dahil napanood tayo sa ating channel, sa ating gustong ipagawa. So, yung model number nito ay close up natin. Yan, KD-55X 7007G. So, yung model nito ay napakagandang gawin. Kung ma-perfect mo yung procedure, ay talagang magtatagal, taon yung aabutin. So, itong TV na to ay dinala na sa service center. So, hindi na natin sasabihin kung saan service center dyan sa Pangasinan. So, isa lang naman yung ano dyan. So, ang diagnose ay LCD panel. So, hindi pa nabubuksan. At sabi na LCD panel. Tapos yung estimate na gawa 35K daw papalitan ng buong screen. So, ayun, at kinontak niya tayo. Yung tanggap ko dito 5K yung tanggap. So, bali binigyan ko na lang siya ng discount dahil dadalhin niya dito, gusto niyang dalhin. So, yung mula sa 35K naging 3.5 na lang. So, binawasan ko pa yung ano ko dito. Kasi malayo nga naman yung pinanggalingan. So, Pangas nila. So, ayun, 35K, naging 3.5 na lang. So, itong video na to ay, i-skip na lang dun sa mga master natin. Dahil pang ano lang to, pang newbie lang. Pang ano lang to, pang newbie. Hindi to para sa mga may mga TV na sira, baka i-DIY nyo. So, yung customer na nagdala dito ay napanood naman tayo sa ating YouTube channel, yung ginawa natin na ganitong model. Pero sabi ko sa kanya, ba't di nyo na lang ginawa, sir, kung napanood nyo pala? So, ang sagot naman niya ay, siyempre, hindi niya kabisado, wala siyang alam. Kahit na napanood niya yung procedure, iba pa rin kung talagang technician yung gagawa. So, ayun, hindi lahat ng mga customer na nakakapanood sa YouTube, ginagawa nila, dinidi-DIY nila yung kanilang TV. So, ito yung gagawin natin. Yung mga ginawa ko dito na in-upload ko sa aking YouTube channel, gumagana pa rin hanggang ngayon. Tapos ito, nung nabuksan natin yung metal shield ng T-Con, ito na yung tumambad sa atin yung kanyang T-Con. So, ito yung ginamit na LCD panel, Samsung. So, pag Samsung yung ginamit, wala kang kaba dito na magbabak job. So, yung mga test point na yon na tinuro ko, yun yung kanyang mga CKB lines. So, pag Samsung, makakita ka dyan ng label, CKB1, CKB2, CKB3, CKB4, CKBB1, CKBB2. So, ang gagawin lang natin dito ay check lang natin yung mga resistance ng kanyang mga CKB lines. Madalas to, kaya pag may resistance dyan, so ayan pag-check pa lang natin doon sa unang magkasunod na test point, meron na tayong nakuha ng 3 point something K. So pag ganyan, maghang tayo ng flex and then reading agad para malaman natin kung sa left ba or right yung may problema. Kasi itong panel na to, pag naghang ka ng flex, wala kang makikitang display sa kalahati. So ang gagawin mo na lang dito ay
mag-check ka ng resistance. So yung chine-check natin dyan ay CKB1 at saka CKB2. So pag tanggal natin yung flex sa right side, ayan o, andun pa rin yung 3.4K. So dapat wala yan. So matik na yan, ang problema ay sa left side. So balik natin yung ating right side. Balik natin yung flex na yan. And then automatic na dito sa left side yung may problema. So para ma-confirm, tanggalin natin. And then sukatin ulit natin yung resistance kung andun pa rin yung resistance sa kanyang CKB1 at saka CKB2. Sigurado, wala na yan. So, ayan. Ayun na, 10 mega ohm na yung reading natin. 10 mega ohms na. Pag ganyan na hindi pares yung may leak, ano yan, sigurado na mayroon pang mga linya na may leak dyan. So yung pares nyan ay CKB1, CKBB1 sana, pero yung reading natin nakuha natin is CKB1, CKB2. So sigurado na yung kanyang CKB2 at CKBB2 meron ding problema yan. So yung gagawin natin dito ay dahil malayo pa sa customer, so hindi na tayo dito magba-blocking. Pwede naman blocking, pwede naman cutting. Pero ano na lang gagawin natin? Cutting na lang natin, tapos pagkokonikin ko yung mga CKB lines papasok ng panel, tapos kokonik ko sa ground via 1K para sure na hindi siya magkakaroon ng mga fine lines kasi malayo pa siya eh. Ang mahirap dito kung ikakating lang natin or i-blocking lang natin, baka ilang weeks or months magkaroon ng fine lines. Hassle naman kung ibabalik pa niya. So ang gagawin natin dito, cutting na lang tayo. Tapos connect natin yung mga from CKB1 to CKBB4 papasok sa ating LCD panel. Then maglagay tayo ng 1K resistor to ground katulad ng ginagawa natin. So madali lang naman malaman dyan yung kanyang mga CKB lines kasi meron namang label dito. At kahit walang label yan, kung madalas mo nang na-encounter to, ay kabisado mo na. So ayun, BSC, tapos ano pa yung nakalagay doon kanina? Monitor left. Sumunod na, yun na yung CKB1, CKB2. So ito yan. Yung magkatabi na yan, yan yung CKB1, CKB2. Ayan. So natanggal natin yung flex sa ating T-con. Direct na tayo dito sa mismong left side. Yan na yung mismong papasok. Ayun na yung 3.4K. Yan, bumababa pa oh. So ikakating na lang natin yan. Kakating ko yan. And then check ko yung ano niya, yung waveform kung normal. So yan, nakating na natin CKB1 to CKBB4. So check lang natin yung waveform kung para-parehas para makasigurado tayo na okay yung kanyang level shifter. Pero madalas naman yan ay okay. Bibihira naman yung nadadama yung kanyang level shifter. Pero susukatin pa rin natin. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Please like ng ating video.
Kahit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So, ayan na yung kanyang signal sa kanyang mga CQB lines. So, madalas naman, okay ang ganyan. After nating mag-block or cutting, ay hindi naman naapektuhan yung kanyang level shifter. So, ang gagawin ko na lang dito, ihinang ko yung kanyang from CKB1 to CKBB4 papasok sa ating LCD panel. Mag-connect tayo ng resistor na 1K. Tapos connect natin sa ground. So ayan, bali na connect na natin from CKB1 to CKBB4. Papasok sa ating LCD panel. Connect tayo ng 1K resistor to ground para maiwasan natin yung pagkakaroon ng fine lines. Kasi nga, malayo pa si customer. Kalimutan ko na yung pangalan ni customer dito. Bali, ano taga sa ano pa to taga doon sa lugar ng father ko, sa Bulinaw. So, bali, nagkakwentuhan kami dyan. Ano siya? Taga Bulinaw pala siya. So, yan. Okay na yung kanyang display. Walang horizontal lines. Walang fine lines. So, pagkakita ni customer sa ating sa kanyang display, ayun, natuwa siya. Maayos na yung kanyang TV na hindi siya gumastos ng 35K. So, dito sa akin, hanggang 5K lang ako pag dinala sa shop, pag home service, pag malayo, hanggang 6K ako. So, depende yan sa lugar. Yung iba, mayroong mas mababa, mayroon namang iba, mas mataas pa sa singil ko. So, depende yan sa lugar. Saka depende rin sa technician. So, ayan, pinong-pino yung kanyang display. So, ayan, okay na. So, bali, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Kahit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Okay, hanggang dito na lang mga bro. Salamat.